So I'm back again mga kalagalag, another video and another vlog. So for today's video paano ko ba sisimulan to? Speechless ako Napaka-speechless ako dito sa kotse na to kasi one of a kind. Wala kayong makikitang katulad. Kung meron man na muka, siguro wala sa limang kotse or wala sa 5 tao yung makikita nyong nakaganito. Pero ito sobrang rare nung mukha, sobrang rare nung mga piyesang nakalagay. Wag nyo na lang tignan yung kotse kasi kung iisipin nyo yung kotse is normal na AE111, pero yung nakalagay na pyesa and yung pagkakabuild sa kanya is sobrang rare. 'Di ba? So yun siya, 'di ba? So basically may mapapansin nyo, AE111 siya. Yan, Corolla AE111, pero yung mukha niya ang kakaiba kasi G6S, tama ba? G6S yung bumpers niya. Kung mapapansin nyo, by TTE yun, by TTE, Toyota Team Europe. Yan, makikita nyo dyan, yan, TTE. And ang malupit dyan, orig yung bumper. So yung mismong bumper niya is from Europe, Germany, no? So eto. Yan, pucha, ito pala, ayan, di ba? So meron siyang ganto dito na makikita nyong original yung bumper dahil sa naka-emboss na yan. So yan, ito pa, tingnan nyo, kita nyo, yan, ito, isa pa to, Toyota Team Europe, di ba? Yan. So etong bumper nito is itong mukha na to is makikita nyo sa Germany. Bale, walang locally release niyan. Tapos ayun nga, ni-release lang siya sa Germany by TTE. So Toyota Team Europe. And ang orig na body or ang orig na sasakyan na nakalagay ito is hatch. Tama, 'di ba? Pang hatch. So etong bumper na to is sobrang rare, 'di ba? Sobrang rare niyan dahil ayun nga, wala siyang locally release. Tapos etong mukha, yan, Euro 1 siya basically. Pero this one is sobrang rare, at kung makakita man kayo niyan, parang walang nagbebenta niyan dito. Kung meron man, siguro 6 digits ang presyo. 6 digits ang presyo, 'di ba? So ayan, kita nyo naman yung kotse, 'di ba? Kung kilala nyo ang may-ari ng kotse na to, 'di ba? Yan, si Boss Alvin. Dahil pag nakita nyo tong kotse na to, alam nyo na kung sino ang may-ari. Kasi isa lang yan. Nag-iisa lang yan. I think sa south, isa lang. Tapos sa north, may isang kamuka. Hindi naman kamuka. May gantong may gantong setup din, 'di ba? Tapos itong malupit diyan. Naka deflector, 'di ba? So ito pa, hindi ko meron din ito. Ay, meron din ganyan. So sa original ba na idol, sa original na sasakyan na ganyan sa Europe, may ganyan talaga, no? May ganyan talaga. So by the way, si Boss Alvin ang owner ng kotse na to. Yan. Good. Yun, salamat. Tapos eto, mantakin nyo kung magkano presyo ng isang T37 na mag 16x7. Tapos eto TRD na brake set. Tapos yung anong sukat ng nito, idol? Ng rotors niya? 320. Laki, no? Kaya kung promeno, grabe. Ang lakas ng makina, ang laki ng preno, 'di ba? Tapos ang laki nung calipers, kaya dalan-dala talaga, 'di ba? So pero yan likod, stock lang siya. Stock. 111. Okay. Harap naman din talaga ang mahalaga. By the way, naka-LS ditong kotse na to. So mamaya papakita natin yung engine. Pwede bang, hindi, dito muna tayo sa likod. Yan, di ba? Ikutan natin yung kotse. So uy, parang to, rare din to. Ginagamit sa mga Euro na So talaga siya, yung mismong badge niya is red. Red talaga. Ngayon lang kasi ako nakakita ng ganito na red, may red na na ganyan. 'Di ba? Tas napakalinis tignan, napakalinis. So basically Euro type siya. Ginawa daw ni Idol dyan dati is tawag dito purist look.
kumbaga catalog build, no? Nakaka-catalog build pero Hindi na mags, stock interior. yon. So, na Rosso or pang Euro 1 na interior. Yon. Tapos eto. So, yun, medyo nagsawa na sa stock. Yon. So, nag-build naman ako yung kung ano yung gusto ko. Oo Na naman. medyo nahihirapan akong hanapin. So, nilagay ko sa kanya. Kasi yun naman talaga ang malagay, no? Kung saan ka masaya, Yeah. kung saan ka matutuwa sa build ng sasakyan, di ba? Pasilip Tsaka idol, kung paano mo siya gamitin. Oo. Silip idol, So, ito yung ito yung Rosso na siding fabric. Tapos same dun sa tapos ito TRD na Yun. Grabe naman yung shift light na yun. Panalong panalo. By the way, ang lupit ng shift light niya, may parang LED na screen. Tapos ayan nakalagay RPM. Yan. Tapos may meron maliit na ganun na na may reading siya. So ayun, ito nga yung sidings na Rosso. Rosso is from Japan no? Yeah. Japan. So halos parehas lang din naman siya. Pero ayun nga, may sariling version si Japan na nilabas, which is the Rosso. So yun. TRD Sports na bucket seats, di ba? Grabe naman yung upuan nito. Rare finds din. So sobrang rare nung upuan. Yung stock niya is pang Lexus. Okay. So, papansin mo medyo naka-angat siya na gano'n. So, pang Lexus siya. Oh, okay. So, Tapos may rin, yung seatbelt niya may rin. Ibang klase to. Ibang klase talaga. So by the way, ito yung niya. Ito yung leveler ng ilaw. So working din siya, 'di ba? So kung gusto mong medyo mababa yung ilaw, yan. Diyan. Tapos, kung titignan nyo, napakalinis lang din talaga. Tapos may naka-carbon pa na ganyan. Ito, steering wheel. Sa sobrang mahal ng steering wheel na to, TRD na steering wheel, pang Supra. Yes. Supra, no? So steering wheel ng Supra. Pero ayan, pasok din naman siya sa mga ibang ibang sasakyan. Yan, 'di ba? Tapos yung upuan sa likod, which is Rosso din. Napakalinis. And ito pa mapapansin nyo dito. Naka-green glass siya. privacy yan. Privacy, 'di ba? Privacy glass. So, magkano yung mga ganyang presyo nun? Pagkakuha mo? Hindi mo na matandaan. Pero matagal na nakasalpak to dito. Baka 2 years ago. Matagal na rin. Kasi kung mapapansin nyo, hindi kayo makakita ng mga gantong klaseng mga gantong klaseng salamin. Nakakala nyo may tint pero wala siyang tint. Ayan wala siyang tint, di ba? Mukha lang siyang may tint pero wala siyang tint talaga. Ganda ng kulay. Di ba Anong nito, idol? Anong kulay niya? Pastel beige. Pastel beige. So baka nagtataka kayo or iniisip nyo baka may gantong kulay na stock ang AE111, wala po. So tinimpla yan and yan yung pinintura sa kanya. So hindi ko alam kung ano yung mga pinaghalo-halong pintura para kalabasan yung ganto. Pero ang ganda, sobrang ganda. Shoutout kay Slick. Yun, Auto Slick. Spa. Auto Spa. Yun, kay Kuya Eugene. Tapos yan. Ito 2ZZG 1.8. So ayan, idol, pwede ba nating makita yung engine? Sure. So baka kung iniisip nyo or nakikita nyo yung buong kotse na to, nagko-compute na kayo kung magkano yung value nito. Wag nyo nang matayang isipin kung magkano ang value nito. Wala. Ay nako, malala. Dito pa lang sa mukha na yan Diyan kasi wala akong makikitang nakaganyan dito sa atin. Wala sa 5 tawang merong ganyan. So ayan, 2ZZ engine na naka ITBs, 'di ba? Tapos isa pa to, rare din to. 5-point na 5-point na strut bars. Then ang suspension is 10.8 ang spring rate. So idol, ba't naisip mo mag 2ZZ? I mean, syempre dito sa atin karamihan 4AGE, di ba? Kasi yun yung
Kumbaga, bagong nung lumabas nung mga panahon na yun. Ay, okay. Mga year yan? 4 years ago. Okay. Hindi pa ganong kilala, no? Hindi pa ganong kilala. Paangat na. Paangat pa lang. Tapos yun, may dumating kay Sir James Lim na TRD Sports at Ulizi. So, Sa TRD Sports. Lala. Pero nung nabili mo to and sinalpak to dito, yung trani kasama na? yeah. Isang set na. Kaya, TRD Sports na 2ZZ, TRD na 6-speed LSD na trani. Yeah. Ang lala. Grabe. Pero nung time na yun, Idol, magkano yung presyo ng engine? 175. Actually mura yun kumpara sa bagay kasi TRD Sports 'di ba? Sa bagay kasi ngayon kung yung mga TRD kung hindi ako nagkakamali, makina alone is nasa 150 na. Ganun din. Yeah, yung LSD na 6-speed. 6-speed. Pero ito kasi TRD Sports. So kung natatandaan niyo yung isa kong vlog kay Boss Bren, yung isang tsunami niya doon is naka TRD Sports na same engine specs. So baka itong pinanggalingan nun is from ganong sasakyan, no? So not sure lang. Pero ayan, TRD Sports. Lala. Ang lala ng power, promise. Diba? Tapos naka ABS pa. Anong sukat nito, Idol? Ng ITBs na to? 110. 110 mm. Not bad. Ganda, ganda. Tapos naka ano pa siya. Take art siya actually yung Okay. ITB. So, ayun nga lang, ang cons niya lang talaga is madali magdumi ang langis, no? Depende mo kung paano gagamitin, no? Depende. So, yun. Papansin nyo, ang linis, no? Linis tignan. Ang linis na, ang ganda pa. 'Di ba? So, basically, yung battery niya nasa likod. Yan. Tapos makikita mo, engine bay alone. Ang linis. 'Di ba? Kamusta pala fuel consumption nito, Idol? So pagka city driving ka is patipid naman kasi depende naman siya sa Tapak. tuning. Okay. So ayan, pagka binigyan mo, syempre bibigay din siya ng gas kasi hindi ka naman tutulin ng walang gas. Oo naman, So totoo. hindi imposible kasi yung tumulin ka ng matipid pa rin sa gas. So Kalokohan depende pa rin siya sa nag-tune. So Okay. kung may ibibigay yung makina mo na malakas, syempre malakas din sa gas. Pero kung chill ka lang, matipid naman siya. Okay. Matipid naman siya. Hindi naman siya masakit sa bulsa. Pero hindi naman din kasi ganun kahirap mag-maintain ng isang 2cc. By the way, NA lang din kasi. So, kaya the normal or the usual na maintenance ng isang NA engine, ganun din mag-maintain yan. So, para sa mga nag-iisip mag 2cc engine, hindi naman din siya ganun kasakit sa ulo. And itong Rosso na to, ito pala, balik tayo dito. Itong Rosso na to is Rosso is from, ayun nga, katulad nga sinabi ko kanina, is from Japan, 'di ba? So itong mukhang to, yan. So baka uunahan ko na yung mga magsasabing chapsu yung kotse. Wala kayong pakialam sa trip ng may-ari. Yun yung gusto niya sa kotse niya kasi Idol, pero kasing lumabas niya na Japan, may lumabas din sa Europe. So dalawa siya, no? Dalawa siya. So JDM o Euro. Mamili ka na lang. Depende na lang sa'yo. Oo. So kasi kung nag-Euro na ako kumbaga is kung ano lang matripan ko. Oo. Kumbaga kasi ayun nga, si Boss Alvin nga kasi nanggaling na rin siya sa catalog build. By the way, nandito pa yung TTE niya na mugs na dating nakasalpak dito. Nandiyan pa naman lahat kung gusto ko namang turo ulit. Nandyan siya lahat. So, ayan. By the way, Rosso, ayun nga, from Japan siya. JDM or EUDM. Actually, nilagay ko yung Rosso na yan dahil naka-JDM tags ako ngayon. Oo, kasi nga, ayun na, naka-JDM mag siya. So, Euro, JDM. Pero ang ganda talaga. Kung makikita nyo lang sana sa personal tong kotse na to, wala akong masasabi. Kasi hindi rin kasi biro maghanap ng ganitong klaseng bumper. So, ilang taon na yan sa'yo, Idol? 3? Tagal na rin, no? Tagal. Nung time na naghahanap si Idol ng ganyang bumpers, ang daming, may mga nakita siya, pero yung presyo, ang mahal ng presyo. Ngingitian mo na lang yung presyo di ba? So, ako tingin ko sa kotse na to, ang value nito, siguro nasa 700,000.
Gago! Kung susumahin mo lang. Ang tingin ko tingin ko. Pero syempre, hindi natin alam dun sa may-ari, di ba? Tagal na nung kotse, isipin nyo 8 years na pala yung pintura nito, pero ang ganda pa rin, di ba? Tas itong side skirt nito, idol, pang Yan, pang 111. pang 111 talaga siya. Bumagay na bumagay no? Ang ganda talaga So AE111 na GLI siya, year 2000. Pang klase. Yan. Ang sarap magkaroon ng gantong kotse, no? So ayun nga, ang GC6 na bumper. So pang Europe talaga siya. And original na bumper siya. So, kung gusto nyong magganyan, hanap kayo ng paggagayahan. 'Di ba? May mga gumagawa naman ng ganyan no, na gagayahin. Pero, syempre mas maganda yung original pa rin Mas gusto ko pa rin yung original. Kasi mga ganito, meron ding no. Buti idol nakakuha ka ng mga ganitong no. Actually, ito ginawa na lang ni Autograffiti. Autograffiti. Shout out kay T-Bot, Autograffiti. Autograffiti. Shout out kay Kuya Lance Binamira. Yun, Lance Tune. Lance Tune. And kay Kuya Art. Pasaw. Art Pasaw. Ganda rin nung no, race car niya, no. Small body na 2ZZ GE. So, ayan, pakita natin yung iba sa loob na actually yung kotse talaga yung ay yung mismong mga piyesa yung mga rare talaga Kasi ayan, meron din siyang ganto, merong ganto, tapos shift knob na TRD. Ayan, kung napanood nyo isa kong vlog kay Boss Eugene na AE111, nakaganito rin yun, 'di ba? Halos nakaganito rin yun. Tapos na carbon yung ganito, yan. So ang linis lang din tignan. So ginagamit tong coaching to pan daily, pang kahit na kahit anong gusto niyo isipin na kung paano gamitin yung kotse, nagagamit siya. Kung Pag-travel kami, family. yan, Tapos gusto kong mag-track. pwede, 'di ba? Kasi Fan run. ayun, nung nakaraan sila Idol Topeng, nag-fan run sila norte, no? Nung nakaraan south, ngayon naman norte. Yan. Grabe, wala akong masabi sa kotse na to, napakalala. Ang lala nung ang lala na itong kotse na to. Ibang klase yung nagbuo. Shoutout sa nagbuo. Salamat po. Yun. Kasi syempre hindi ka makakabuo ng ganito kung hindi mo passion yung kotse. 'Di ba? Tsaka ayun nga, one of a kind yung itsura niya. Kasi usually dito sa atin Euro 1, Euro 2, pero ito yan. Wala akong masabi. Ibang klase. Ang lala talaga. Sarap no? Sarap ng gantong kotse TRD Sports. So TRD brakes, TRD engine, tranny, tapos TRD na upuan. Solid. So Idol, any shoutout? Shoutout kay Slick Auto Spa, Lance Binamira, Yun. Art Pasaw, James Lim, and Kuya Shek. Yun. Solid. Ay, magkakaroon din tayo ng ganito. Pero Idol, last question, yung yung dashboard nito, original yan? Yeah. Hindi pa napapalitan? Hindi pa napapalitan. Puchang tibay Sabagay kasi mga 111 na dashboard matitibay na talaga no? Oo. Matitibay na. Tibay naman. Ito, last question. Horsepower. Hindi ko alam Hindi mo alam. pero naman to, wala ka namang ibang binago na maliban dun sa ITBs. Stock interior, internals. Okay. Yan, mga naka-race bearings lang. So, wala pa naman binibigay na sakit na ulo tong engine na to or mga major na naging problem. Major na naging problem ko is yung sigunyal before. Okay. Kasi standalone ECU ako, nag-ITB ako. Tapos kung walwalin ko siya, Oo. syempre stuck yung mga bearings ko. So, Bibigay talaga. may stress. So yun, bumigay yung sigunyal niya before. So which is yun, nagpalit na ako ng sigunyal. Bumili ako kay James Lim ng sunblock. So pinalitan ko kinuha ko lang yung sigunyal. Okay. So yan, ito na siya ngayon. So ni-rebuild ulit ni Lance. Kuya Lance. Ayan. Panglase. So Satisfied naman. Satisfied. Well satisfied naman. simpleng big time si Idol. Oh. Makikita niyo naman sa kotse, di ba?
Ibang klase yung kotse. Sarap, sarap. So, yun. I think hanggang dito na lang ang ating vlog. Sana nag-enjoy kayo na makakita ng kakaibang AE111 na hindi nyo makikita na nandyan lang sa labas, 'di ba? So, one of a kind car, rare parts, and yun lang. Ibang klase. So, hanggang dito na lang. Peace!